Hello, good day guys. So, nandito na naman tayo para sa panibagong video natin. Anyway, ito ay isang guide lang or parang update natin para sa mga sumusubaybay sa ating YouTube channel, no. Tayo pa rin ay top 1 dito sa ating server, sa server 144. Nag-merge siya ng server 143 at saka 144. So, ito na guys. Ito lang ginagamit nating skill kapag tayo ay nagre-red boss, yung Poison, Aurora, at saka yung Pyroblast kasi yun yung pinataas natin. At saka syempre nandyan yung Meteorite natin na master skills natin, no? Tapos, syempre automatic naman yung ating Guardian Soul or your Mana Shield at saka yung Sorcerer natin. Importante kasi yan. Ngayon, yan lang ang gamitin nyo. Itong freeze kasi, hindi ko siya ginagamit kasi kaya niya naman tangkihin itong mga red boss kahit na ganyan lang. Hindi ko na ginagalaw yan. Pagka nagpa-farm ako, pagka naklik ko na yan, napapatay niya na ito. Hindi naman tayo na masyadong nababawasan eh. Hindi naman nag-aagaw buhay yung character natin. Hindi ko nga minamax yung HP ko dyan kasi nare-regen niya naman agad eh. Then, yung mga item natin, simple lang. Maganda kasi sa wizard guys, no, hindi nyo kailangan, para sa akin na, hindi nyo kailangan mag full option kung kayo ay gusto nyo lang makasabay doon sa mga ibang mga class. Pero kung gusto nyo talagang PvP kayo at talagang nangingibabaw kayo sa ibang mga class, mag full option kayo. Pero mahirap kasi siya mag full option. So kung gusto nyo lang na natatangkit ng mga red boss, nakakapag-farm kayo na maayos, at syempre nakakapag PvP kayo, top 1 tayo sa wizard guys ha. So yun lang ang ginagawa natin. Okay na tong mga options na yan. Kapag may mga available na items na pwede nating ilagay natin sa gears natin, pwede naman. Pero wag kayo masyadong mag-focus dyan. Tapos yung sa fluorides natin, para sa akin kung wizard ka, mag ice fluoride ka kasi the more na inaatake ka dyan, may chance na tumaas ang iyong damage. Kasama dyan yung mga miss sa atin. So dahil wizard tayo, may mana shield at the same time yung AG tayo, mataas din AG natin. So ang mangyayari, hindi tayo masyadong nababawasan o maliit yung bawas sa atin. Tapos dadagdagan yung damage natin sa mga kalaban, sa red boss man yan or sa PvP. Yan yung nagdadala sa atin dito sa character natin. Pero hindi pa natin siya masyadong napofocus sa ice dahil mahal nga kasi yun. Tapos pwede naman natin siyang unti-untiin. So kung ano lang yung nakacraft natin na fluorite, yun lang yung ginagamit natin guys. So kita nyo naman guys, hindi tayo masyadong nabawasan dito sa red boss, nire-regen lang siya. Simula nung nag 9,000 yung mana natin, yung ating heal, yung HP potion natin, hindi na natin siya masyadong pinapataas. Hindi na natin masyadong nagdadagdag ng option sa gears natin. Pero malapit na kasi ako mag 550. Hindi ko alam kung kakayanin ng set na to doon sa 550 maps kapag magre-red boss ako. Kasi yung shield ko, kung makikita nyo kanina sa video natin, yun ay attack shield. Ibig sabihin hindi siya death. Mas mabilis akong makapatay doon at mas mabilis akong maka-attack doon. So dito rank 7 tayo overall sa server namin, 143 and 144. At nakakasabay naman tayo dito. Yung iba dito na mas mataas ang level sa atin, tulad niyan sa leveling natin, pang 9 lang tayo, 'di ba? May mas mataas sa atin diyan na level, pero rank 7 tayo, mas mataas tayo ng rank compare sa kanila. Hindi ko naman sinabi na siguro dahil sa set or sa battle points kasi hindi naman talaga accurate yan eh. Kasi itong si Kero, malakas siya. Ngayon, medyo mas mataas na siya sa akin sa battle points. Pero nung dati na mas mataas ang battle points ko sa kanya, hindi ako manalo sa kanya. So overall, sa Wizard, from 139 to 144 na server, huli kami ha, ako ay nasa rank 4 sa mga overall Wizard sa server na sa server ng 139 at saka sa 144. So to think na last kami sa Wizard, ay last kami sa server na yon. So tayo ay nasa rank 4 na sa overall na yon. Ibig sabihin no, nakakasabay yung character natin. Maganda ito sa mga free to play na players dahil nga maganda ito na nakakapag-RB sila at hindi nila kailangan gumastos na malaki. So ito naman sa master talent natin, hindi natin na masyado napapataas ito. Pwede nyo itong gayahin, pwede rin namang hindi. Medyo nag-stop ako dito dahil nga puro kasi tayo hiking, no? Puro tayo akit ng bundok. So yung pera natin hindi natin
nalalaan dito sa ating master talent. Pero patatasin natin ito kapag medyo nanawa tayo sa bundok. May nagsabi kasi sa akin, mag-content naman daw ako ng ganyan sa MU Monarch dahil hinihintay daw nila, wag daw puro bundok yung ginagawa ko. Anyway, kasi siguro pinapanood na naghihintay din sila. So kumuha tayo ng update. So yan lang naman yung sa mga wizard. Kung gusto nyong gayahin, walang problema dyan. Kahit pa paano makakasabay kayo sa PVP at saka sa RB guys. Kaya nyong tayuan yung RB na yan. Yung RB na yan, tinayuan ko na lang yan. Ibig sabihin, napapatay ko yan kahit na tayo ay hindi na umaatras-atras. Simula nung ako ay naging 510 yung level natin. So, ibig sabihin nun, kahit na kasi sa EMG, yung Energy Magic Gladiator, hanggang ngayon, yung kasama ko na nagre-red boss dito, umaatras pa rin siya. Kumbaga, niluluro niya pa rin itong mga red boss dito. Kasi syempre base at damage output naman kasi sila. So dito naman sa ating elemental, although may video tayo dito kung paano natin ito in-explain, pataasin nyo ito guys. Dahil merong kailangan tayong gawin dito sa elemental gears natin. The more kasi na mas mataas yung def natin, the more na mas mataas yung kalima level na pwede natin pasukin, na pwede nating makuhanan ng loot. Kasi yung loot doon ay pwede nating i-craft para sa divine stuff natin. Okay? So, kung hindi nyo na kaya na magkaroon dahil sa Kalima, Temple of Kalima lang ito nalulot. Minsan kasi nag-uunahan dyan tapos wala namang mobs na dahil namamatay. Mag-focus na lang kayo doon sa mga kinacraft nyo na inlay dito. Yun na pataasin nyo kapag hindi kayo masyado nakakuha ng mga materials na pang-craft para doon sa mga legendary na elemental gears nyo. Mag-focus na lang kayo doon sa inyong inlays. Tulad niya, nakuha ko yung shelter inlay na yon, 35 inlays. So yung next naman kukunin din natin yung holy ata. Ito makikita nyo dito sa Temple of Kundon or Kundon Trial. Ito kasi pinapasok na natin tong number 4 kahit na hindi pa rin natin siya kaya. Dumidiskarte lang tayo dyan. The more na mas mataas kasi mas maganda ang loot. Kasi itong Angel Signe ba to? Yan. Kasama yan sa ika-craft natin para sa divine stuff natin. Maganda yan. Magandang weapon niya. Tapos pwede mo naman siya maging yung parang makikita. Yung i-equip mo siya as your weapon. Diba? Ang ganda nun. Yung makikita nyo yung mga wizard at saka yung mga DK. Ganyan yung mga gamit-gamit nila. No? So yan yung materials kapag tayo ay pumapasok sa Temple of Kundon, dahil nga yung malulot natin dyan, yan yung mga materials niyan, makikita nyo dyan sa screen natin. So medyo malayo pa tayo pero gagawin natin yan, kukuhain natin yan kasi pangarap natin magkaroon ng divine stuff. Kasi nung dati sa MU Monarch, sa MU Philippines merong divine stuff yon, pero nakukuha lang sa saan ba to? Sa Blood Castle, 'di ba? Nakakatuwa kasi ang ganda-ganda nung stuff na 'yon. Parang ang lakas-lakas mo. So, yun siguro yung isa sa mga gagawin nyo guys. Tapos, wag nyo kalimutan itong mga daily quest nyo dahil importante ito kasi yung mga accessories natin dito nagle-level up. Na-max ko na yung aking rings ba yun? O yung aking earrings sa 100, level 100. Tapos, na-maxan na natin yung option niya. So, nakuha na natin yung defense success rate. So, dahil doon, siguro dahil kaya medyo miss yung mga bawas sa atin, nakakaya natin yung mga mobs dito. Kung mapapansin nyo, ang mga natapa pala natin ay $652, no? Tumihinto tayo dyan, pero balak natin kuhain tong wing na tong 2.5 kasi magka-craft ulit tayo ng third wing natin. Kung umabot ka sa video na ito, please consider like, subscribe, and paki-like na rin ang ating notification bell. Maraming salamat, sana may natutunan tayo, and pwede nyo maging guide dito. Have a good day, bye-bye!